Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang masikip na kalye sa Tondo, nakatayo ang karenderya ni Aling Loring. Maraming tao ang tumatangkilik sa kanyang mga putahe. Lalo na ang espesyal na bopis na sinasabing may kakaibang lasa at aroma. Sikat ang karenderya, hindi lang sa baryo, kundi pati na rin sa mga dayo. Grabe, parang nakakahumaling talaga tong bopis nila, sabi ng isang customer habang umiinom ng sabaw. Kasi sariwa daw lagi ang sangkap, saka may sikreto raw silang pampalasa na hindi ginagamit ng iba, sagot naman ng kasamang kumakain. Ngunit sa kabila ng kasikatan ng karenderya, may mga balitang hindi maipaliwanag. Ang mga nawawalang tao sa lugar ay laging nauugnay sa kakaibang amoy ng kusina ni Aling Loring tuwing gabi. Si Carlo ay bagong salta sa Maynila mula sa probinsya. Sa kagustuhang makahanap ng trabaho, napadpad siya sa karenderya ni Aling Loring. Bilang tagahugas ng pinggan, agad niyang napansin ang dami ng mga parokyano. Lahat ay mukhang sabik sa pagkain. Aling Loring, bakit po parang adik na adik ang mga tao sa bopis niyo? Tanong niya minsang naghuhugas. Carlo, sikreto ng pamilya namin yan. Huwag mo nang masyadong pakialaman, nakangiting sagot ni Aling Loring. Ngunit mapapansin ni Carlo na tuwing gabi, pagkatapos ng lahat ng trabaho, tila hindi natutulog sina Aling Loring at ang kanyang asawang si Mang Paeng. Lagi silang abala sa kusina, kahit wala ng tao. Isang gabi, nagising si Carlo sa tunog ng mga kaluskos mula sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa pintuan. Sa dilim, nakita niya si Aling Loring na tila nagdadala ng isang malaking sako papunta sa likod ng bahay. Nang masilip niya ang laman ng sako, muntik na siyang mapasigaw. May isang paa ng tao na bahagya nakalabas mula rito. Sa kanyang takot, agad siyang bumalik sa kwarto at nagtulog-tulugan. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Tol, narinig ko kagabi si Aling Loring sa kusina. Parang may hinihiwa siya na hindi baboy o baka. Bulong niya sa isang katrabaho. Huwag ka nang magtanong, Carlo. Baka mapahamak ka. Hindi lahat ng tanong kailangan ng sagot, sabi ng kausap niya. Hindi nakatiis si Carlo. Isang gabi, sinundan niya si Mang Paeng na may dala ring sako. Laking gulat niya nang makita niyang ang sako ay hindi dinadala sa kusina, kundi sa isang maliit na kwarto sa likod ng karinderya. Sinundan niya ito at nakita ang isang pintuang bakal na tila taguan ng kung ano. Nang makaalis si Mang Paeng, tahimik na binuksan ni Carlo ang pinto. Ang nakita niya sa loob ay higit pa sa inaasahan niya. Mga nakasabit na katawan ng tao, lahat ay tila inalisan ng laman. Ang mga peraso ng katawan ay maayos na nakaimbak sa mga container na may label na puso, atay at laman. Napaatras siya sa gulat, ngunit hindi niya napansin ang isang bagay, ang malaking salamin sa likod ng silid. Sa salamin, nakita niya ang sarili niya, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa likod niya si Aling Loring
May hawak na malaking kutsilyo. Ano ang ginagawa mo rito, Carlo? Malamig na tanong ni Aling Loring. Nagpumiglas si Carlo at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit bago pa siya makalayo, naipit siya ni Mang Paeng. Nahuli na natin siya, Loring, sabi ng matanda. Hindi makapagsalita si Carlo sa sobrang takot. Inupo siya na mag-asawa sa mesa habang nakangiti si Aling Loring. Carlo, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin papatayin ngayon, sabi nito. Bakit po kayo ganito? Tao po ang ginagamit niyo sa bopis, sigaw niya. Hindi mo naiintindihan, Carlo. Hindi basta-basta tao ang ginagamit namin. Ang mga organ na niluluto namin ay galing sa mga taong masama. Pagnanakaw, rapist at kriminal. Sa ganitong paraan, nagagamit namin ang kanilang laman para maging mabuti sa iba. Paliwanag ni Aling Loring na tila hindi man lamang natitinag sa kanyang ginagawa. Hindi makapaniwala si Carlo. Pero mali pa rin to. Hindi niyo pwedeng gawing pagkain ng mga tao, sigaw niya. Bakit hindi? Ang mga tao ay kumakain ng baboy, baka at manok. Hindi ba't pare-pareho lang tayong bahagi ng kadena ng buhay? Sagot ni Mang Paeng. Lumipas sa mga araw, hindi na muling nakalabas si Carlo sa karenderya. Ngunit napansin niyang hindi siya ginugutom ng mag-asawa. Sa halip, pinakain siya ng bopis araw-araw. Sa kanyang bawat kagat, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaiba sa kanyang katawan. Tumatalas ang kanyang pandinig, lumalakas ang kanyang katawan. At tila, mas mabilis siyang nakakakita sa dilim. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya kay Aling Loring. Hindi mo ba alam? Ang bawat sangkap ng bopis na kinakain mo ay naglalaman ng lakas ng mga taong ginagamit namin. Ikaw na ngayon ang magiging susunod naming katuwang, Carlo, sabi ni Aling Loring habang tumatawa. Paglipas ng ilang buwan, muling nagbukas ang karenderya. Ngunit wala na roon sina Aling Loring at Mang Paeng. Ang bagong tagapamahala ng karenderya ay si Carlo. Ngunit hindi na siya ang dating Carlo. Ang kanyang mga mata ay malamlam at ang kanyang ngiti ay puno ng sekreto. Special bopis po, isa, sabi ng bagong customer. Siguradong magugustuhan mo, sir, sagot ni Carlo habang matamis na nakangiti. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.